Number 1, What If? Ending. Pananatili ni Eugene sa Demon World bilang hari. Matapos raw ang matinding laban, nagpasya si Eugene na tanggapin ang tungkulin ng pagiging hari sa Demon World, piniling protektahan ang mga mahihinang halimaw laban sa mga pang-aabuso ng mas malalakas. Nagtataglaw siya ng bagong sistema ng pamahalaan kasama sina Vincent, Makuro, at iba pang leader, nagtaguyod ng mga batas para sa kapayapaan at pagkakaintindihan. Sa kabila ng kanyang paglayo sa mundo ng mga tao, si Jenny at ang kanyang mga kaibigan ay paminsang bumibisita upang magdala ng balita mula sa kanyang dating tahanan. Sa huli, nakilala si Eugene bilang isang pinunong mapagbigay at makatarungan, kinikilala sa Demon World hindi lamang sa kanyang lakas kundi sa kanyang malasakit sa lahat ng nilalang. Ginagawa ko lang naman ang bagay na sa tingin ko'y nararapat. Number 2, What If? Ending. Pagiging isang espiritu ni Jenny. Sa isang laban upang protektahan ang mundo ng mga tao, nalagay sa peligro si Jenny at nagsakripisyo upang iligtas si Eugene at ang mga tao. Sa kanyang kamatayan, nabigyan siya ng pagkakataon ni Jericho na manatili bilang isang espiritu, upang makasama pa rin si Eugene sa kanyang mga misyon. Siya ang naging patnubay ni Eugene sa mundo ng mga espiritu, nagbibigay inspirasyon at nagsilbing lakas para kay Eugene sa kabila ng kanilang pagkakahiwalay sa pisikal na mundo. Kahit sa ibang anyo, ang kanilang pag-iibigan ay hindi nagwakas at patuloy silang naging malapit sa isa't isa, nagsilbing simbolo ng walang hanggang pagmamahal. Saan nanggagaling ang lakas niya? Kay Jenny? Number 3, What If? Ending. Pagsasanib puwersa ng spirit, human, at demon worlds. Sa wakas, nahanap ni Eugene, Vincent, Dennis, at Alfred ang paraan upang pag-isahin ang tatlong mundo. Ginamit ni Jericho ang kanyang impluensya upang lumikha ng Treaty of Free Worlds, kung saan ang mga tao, espiritu, at halimaw ay nagkaroon ng pagkakataong magtulungan sa halip na maglaban. Si Eugene ay naging kinatawan ng Demon World, si Alfred ng Human World, at si Dennis ang tagapag-ugnay. Binuksan nila ang mga pinto sa bawat mundo, at unti-unting natutunan ng bawat nilalang na makipag-ugnayan ng may respeto. Ang ending na ito ay nagtapos sa isang tahimik at masiglang seremonya kung saan ang mga mundo ay nagkasama-sama upang ipagdiwang ang bagong panahon ng kapayapaan. Mundo ng mga espiritu, mundo ng mga tao, at ang spiritual na mundo. Balang araw, ang tatlong mundong ito ay magiging isa. Number 4, What If? Ending. Muling pagbalik ni Taguro at Sensui. Dumating ang isang mas mapanganib na pagsubok nang bumalik sina Taguro at Sensui, na pinalakas ng mas matinding puwersa mula sa kabilang mundo. Bumuo ng isang pangkat sina Eugene, Vincent, Dennis, at Alfred upang talunin ang kanilang mga dating kalaban sa isang huling, epikong laban. Sa huli, nagtagumpay ang Team Urameshi, ngunit nagpasya si Eugene na manatili sa Demon World para bantayan ang puwersang maaring muling magdala ng panganib. Nakamit nila ang katahimikan, ngunit nanatiling handa si Eugene at ang kanyang mga kaibigan sa anumang banta. Walang may alam kung ano nangyari sa kanilang dalawa pagkatapos ng laban. Number 5, What If? Ending. Pagiging tagapagmana ni Eugene ng Spirit World. Sa pamamagitan ng ilang paghahayag mula kay Jericho, nalaman ni Eugene na siya ang susunod na tagapagmana ng Spirit World, isang posisyon na may malaking responsibilidad. Matapos ang emosyonal na pamamaalam sa kanyang pamilya at mga kaibigan, iniwan niya ang Human World upang maglingkod bilang tagapagtanggol ng mga kaluluwa at tagabantay ng Spirit World. Sa ilalim ng patnubay ni Jericho, nagsimula si Eugene ng bagong tungkulin na puno ng mga pagsubok. Nakilala siya bilang matapang at patas na pinuno, lumikha ng balanseng sistema na nagpoprotekta sa parehong mabuti at masamang espiritu. Gagawin ko kung anong pinakamabuti kong magagawa. Number 6, What If? Ending. Pagiging tao ni Dennis ng tuluyan. Sa pagpili na maging tao, tuluyang iniwan ni Dennis ang kanyang anyong halimaw at nagpasya siyang manatili sa Human World kasama ang kanyang ina. Pinasok niya ang normal na buhay ngunit hindi niya iniwan ang kanyang pagkakaibigan kina Eugene at Alfred. Si Dennis ay nagpatuloy bilang tagapagtanggol ng kanyang mga mahal sa buhay at nagpatunay na minsan, ang tunay na lakas ay ang kakayahang pumili ng sariling kapalaran. Ewan ko ba? Number 7, What If? Ending. Pagkakaroon ng sariling koponan ni Vincent. Iniwan ni Vincent ang koponan ni Eugene at nagtayo ng sarili niyang koponan sa Demon World, kasama ang iba pang malalakas na mandirigma na handang ipagtanggol ang kanilang rehiyon. Bilang isang pinuno, ipinakita ni Vincent ang kanyang galing sa pamumuno at nilinang ang isang koponan na nagtaguyod ng kapayapaan at katarungan. Nagpatuloy siya sa pagbabantay sa Demon World kasama ang kanyang mga kasama at nagtagumpay sa pagbuo ng isang bagong pamahalaan na nagbibigay respeto sa bawat halimaw. Dadaling ka na namin sa mundong pinanggalingan mo. Maliwanag ba? Number 8, What If? Ending. Pagbuo ng espiritu ng anak ni Eugene at Jenny.
sina Eugene at Jenny ay nagkaroon ng anak na may pambihirang spiritual energy. Sa kanyang paglaki, sumailalim siya sa pagsasanay ni Eugene at natutunan niya ang mga disiplina ng kanyang mga magulang. Si Eugene ay naging mentor ng kanyang sariling anak, na kalaunan ay tinanggap bilang susunod na spirit detective. Sa pagtatapos, ipinakita ang kanilang anak na pinuprotektahan ang mundo at ipinagpapatuloy ang mga aral ng kanyang ama. Hindi ko pinlano ang mga to. Pero minsan nakakatulong ito sa mga ginagawa ko. Number 9, What If? Ending, pagiging hari ni Alfred ng Dark Tournament. Si Alfred, na nagpatuloy sa pagsasanay, ay muling sumali sa Dark Tournament at sa wakas ay nagwagi. Sa halip na gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kasakiman, ginamit niya ito upang magturo sa mga mandirigmang halimaw na may mas makataong paraan upang gamitin ang kanilang lakas. Nakilala siya sa Demon World bilang isang matapat at malakas na mandirigma, simbolo ng kapayapaan sa pagitan ng mga tao at halimaw. Hindi ko na nga namalayan ang lahat sa sobrang bilis ng pangyayari. Number 10, What If? Ending, muling pagkikita ni Eugene at ng kanyang ama. Sa pagtatapos, natuklasan ni Eugene ang kanyang amang halimaw, at nagkaroon sila ng masalimuot na pag-uusap. Sa kanilang muling pagkikita, binigyan siya ng kanyang ama ng mas malalim na pananaw sa pagiging halimaw at tao. Binalika nila ang kanilang pinagmulang dugo, at dahil dito, mas nagkaroon si Eugene ng matibay na layunin na protektahan ang parehong tao at halimaw. Yun lang ang masasabi ko ngayon. Yun lang ang kailangan nyo malaman. Number 11, What If? Ending, pagpapakasal nina Vincent at Makuro. Matapos ang kanilang mas matagal na pagsasama sa Demon World, si Vincent at Makuro ay nagkaroon ng mas malalim na ugnayan. Sa wakas, naging magkasama sila hindi lamang sa digmaan kundi pati sa pamumuhay. Pinagsama nila ang kanilang lakas at kaalaman upang pamahalaan ang isang rehiyon ng Demon World na dati ay magulo. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, napayapa nila ang maraming teritoryo, at naging inspirasyon sila para sa mga halimaw na ang pagbabago ay posible kahit gaano kadilim ang nakaraan. Tayong dalawa ang pinakamalakas na pares. Sa bagay na yun ay tama ka. Number 12, What If? Ending, pagiging reincarnation ni Jeremiah. Matapos ang kanyang kamatayan, si Jeremiah ay muling isinilang bilang isang batang babae sa human world na may napakalakas na spiritual energy. Si Eugene ay naging mentor ng batang ito, na nagtataglay ng ugali at tapang ng dating Jeremiah. Habang lumalago ang kanyang kakayahan, unti-unti siyang natututo sa mga aral na dating itinuro ni Jeremiah kay Eugene, at sa huli, siya ang pumalit bilang tagapagtanggol ng human world. Ang reincarnation ni Jeremiah ay simbolo ng walang hanggang dedikasyon sa spirit world. Gusto kong sabihin sa inyo kung anong mangyayari kung sakaling wala na ako sa mundong ito. Number 13, What If? Ending, ang pagtatagpo ni Eugene at Reagan. Sa isang paglalakbay sa spirit world, natagpuan ni Eugene ang espiritu ng orihinal na gumagamit ng spirit gun, si Reagan. Bilang mentor, tinuruan siya ni Reagan ng mas advanced na technique, kabilang ang mga lihim na aspeto ng spirit energy. Natutunan ni Eugene ang pinakamataas na anyo ng kanyang abilidad, na nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Sa pagtatapos, si Eugene ay kinilala sa spirit world bilang ang pinakamakapangyarihang spirit detective sa kasaysayan. Ano ba? Sa iba ka nalang magbirotot sa akin! Number 14, What If? Ending, pagiging hari ng Demon World ni Ryzen. Matapos ang mga paglalakbay at laban ni Eugene, nalaman niyang si Ryzen ay may natitirang pagkakataon na mabuhay. Sa halip na mamatay, gumaling si Ryzen sa tulong ng enerhiya mula sa kanyang mga kaalyado. Naging hari ng Demon World si Ryzen muli, at ipinakita niya ang kanyang lakas bilang isang makatarungang pinuno. Kasama ni Eugene, bumuo sila ng sistema ng kapayapaan na umakay sa Demon World sa isang bagong panahon ng kaayusan. Malawak ang mundong ito. Walang hangganan. Number 15, What If? Ending, ang pagbabalik ni Micaela. Sa huli, natagpuan ni Micaela ang lakas upang lumaban sa mga kasamaan ng Demon World kasama ang kanyang kapatid na si Vincent. Sa tulong ni Eugene at kanilang ibang kasama, sila ay nagtulungan sa pagbibigay proteksyon sa mga inosenteng halimaw. Sa pagtatapos, inamin ni Vincent ang kanyang tunay na pagkakakilanlan bilang kapatid ni Micaela. Naging mas malapit sila sa isa't isa at nagpatuloy bilang magkasamang mandirigma. Ha? Talaga? Kasalanan ni Don Paquito yan! Number 16, What If? Ending, pagiging neutral ground ng Dark Tournament. Matapos ang maraming taon ng hidwaan, nag-decide si Eugene at ang kanyang pupunan na gawing neutral ground ang Dark Tournament. Ang dating malupit na labanan ay ginawang isang peacekeeping event, na nagpapahintulot sa parehong tao at halimaw na magpakita ng kanilang lakas sa kapayapaan. Ang paligsahan ay naging simbolo ng pagkakaintindihan, at ipinakita ni Eugene ang kanyang karunungan sa pamamagitan ng pagbabago ng tradisyon tungo sa mas mapayapang layunin. Gusto kong ibigay
Number 17, What If? Ending. Pagbabago sa sistemang Spirit Detective. Sa pamumuno ni Eugene, nagbago ang sistema ng Spirit Detective upang maging patas para sa lahat ng nilalang. Nilikha niya ang mga bagong patakaran na naglalayong protektahan ng mabuti at disiplinahin ang mga makapangyarihang nilalang na umaabuso ng kanilang kapangyarihan. Ang bagong sistemang ito ay naging makatarungan sa parehong tao at halimaw, at ipinasa ni Eugene ang kanyang mga tungkulin sa susunod na henerasyon, na may bagong pamantayan para sa Spirit Detective. Ako magiging detective ng spiritual na mundo 3 taon mula ngayon! Number 18, What If? Ending. Isang huling laban ni Eugene at Vincent. Sa pagtatapos ng kanilang misyon, nagkaroon ng pagkakaiba ng pananaw sina Eugene at Vincent tungkol sa pamumuno ng Demon World. Nagtapos ito sa isang matinding huling laban sa pagitan ng magkaibigan. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, ipinakita nila ang respeto at lakas na kanilang natutunan sa bawat isa. Ang laban ay nagsilbing kanilang huling pagsubok, at sa huli, sila ay nagkaintindihan at nagpatuloy bilang mga magkasangga sa pagtatanggol sa Demon World. Sandali lang. Nagbago ng isip ko. Number 19, What If? Ending. Pagtatapos ng Dark Tournament at pagbubukas ng Academy. Matapos ang maraming dekada, isinara na ang Dark Tournament at nagbukas ng isang bagong akademya na naglalayong magturo ng disiplina at lakas sa mga mandirigma ng Demon World. Ang akademya ay itinatag ni Eugene upang ipakita sa parehong tao at halimaw na may ibang paraan upang mapag-isa ang kanilang mundo. Sa tulong ng Team Urameshi, ang akademya ay naging tahanan ng maraming kabataang nais ipaglaban ang kapayapaan. Talo na naman ako! Number 20, What If? Ending. Isang bagong simula para sa Team Urameshi. Matapos ang lahat ng pagsubok, nagretiro ang Team Urameshi mula sa matitinding laban at bumalik sa human world para sa isang mas simpleng pamumuhay. Ngunit hindi ibig sabihin ito na iniwan nila ang kanilang tungkulin, patuloy pa rin silang nagbabantay sa mga maliliit na problema at pagsubok na humaharap sa human world. Ang Team Urameshi ay naging alamat at naging inspirasyon para sa susunod na henerasyon ng mga mandirigma, na pinapahalagahan ang kanilang sakripisyo at dedikasyon sa pagpapanatili ng balanse sa tatlong mundo. Ang simpleng buhay ay nakakainip. Nabuhay ako sa masayang buhay. So yun, yan nga ang mga alternatibo o katang isip na wakas ng Ghost Fighter. Ayon sa AI, uulitin ko lang na ang lahat ng to ay galing sa isang AI at walang kinalaman sa tunay na wakas ng anime o sa manga. Pero kayo ba, para sa inyo, ano sa tingin nyo ang may sense na pwedeng mangyari? I-comment nyo na nga lang yan sa ibaba na mapag-usapan natin. At yun, hanggang dito na nga lang muna ulit para sa video na to. Muli, maraming salamat sa panonood. Kalupon.